Kamusta na kaya ang mga kababayan natin dyan sa Taiwan, Japan at syempre tayo mismo mga Pilipino? Ito kasing tatlong mga lugar na ito kasama ang Pilipinas hindi mawawala sa ngayong taong ito na mas lalo pang iinit ang usapin tungkol sa ginagawa ng China. Hindi lang po sa West Philippine Sea issue, pero ito'y dapat ipagpatuloy ng ating administrasyon na sigurado namang gagawin ni Pangulong Marcos at tulungan natin panindigan na atin ito kahit na ho talagang patindi ng patindi ang harassment na kanilang ginagawa. Pero yung kaya binabanggit ang Taiwan at Japan kasi yung Japan at China nag-iiringan na rin. Talagang mainit po yung kanilang dahil itong China laging nakikialam ay hindi naman ho papayag ang Japan. Mapersa at mayaman ang Japan, hindi sila papayag sa anumang pambubuli ng China. At yun naman hong issue ng Taiwan, China, naku, lalong tumindi. Kahit na ho, anong gawin ng China, hindi papayag ang Taiwan. So napakainit ng tension. Aba, kung hindi ako nagkakamali, di ba yung presidente ng Taiwan ba? Ano bang tawag ng ano bang posisyon? Tama. Di ba babae? Ito sa Japan, first time din babae ang prime minister. Aba, oo nga ano. Tama ba? Ay, yung mga kababayan natin sa Taiwan, correct nga niyo ako kung mali, sorry ah. Pero alam ko dati babae ang presidente diyan. Ngayon ba yung pa rin? So ngayon sa Taiwan, sa Japan, babae. So dalawang babae pala kung sakasakali. Ito yung binubuli-buli ng China. At tayo mga Pilipino, damay kasi marami tayong kababayan sa Japan, marami tayong kababayan sa Taiwan. At tayong Pilipinas mismo, malapit dito sa mga bansang ito na apektado sa galaw ng China. Not only West Philippine Sea. Ganun po. Kung nyo makikita at mababalitaan nyo yung mga tensyong nangyayari doon, hindi biro. Although yan ay international issue, kaya nakikialam ang marami mga bansa katulad ng Amerika dahil kaalyado niya ang Japan at Taiwan at ang Pilipinas. Yun lang ho malaking pag-asa. Pero ano man po ang mangyari, huwag naman sana lagi tayong apektado. Una, OFW. Pangalawa, ekonomiya at seguridad, damay tayo. Yun po yan eh. Hindi biro ang epekto ng mga giriang yan. At kung naging mainit nung nakaraang mga taon, hindi lang nitong 2025, itong taong ito mas titindi. Mas titindi. Huwag naman sana. Kasi pag nagsimula yung tensyon na magiging pisikal ang galawan between China at Taiwan, damay talaga ang ekonomiya ng buong ASEAN region at buong mundo. Kasi hindi ho ganong kadali yan. Kahit maliit na bansa o maliit na lugar ang Taiwan, papalag at hindi sila bibigay sa galaw ng China. Okay? At ang Amerika, Japan at iba pang kaalyadong bansa definitely tutulong sa Taiwan. Ayun yung sinasabi natin. Hindi ko naman ginawang topic ito para kayo takutin or para kayo magpanik. Huwag po. Ina-update ko lang kayo na ngayong taong ito, bagong taon 2026, posible po ang mas matinding tensyon na tumaas at mapanganib sa seguridad at ekonomiya. Hindi lang ho ng Pilipinas, damay tayo. Kaya tayo na may mapagdasal ng mga Pilipino, ipagdasal lang natin huwag mangyari ito. Huwag magtagumpay at huwag matuloy ang mga agresibong galaw ng China dahil hindi ho sila papayagan ng kahit anong bansa. Kahit tayo mga Pilipinas, tayong Pilipino, hindi tayo papayag na magpatuloy na iharas tayo kahit ginagawa na nila ng mas mataas na antas pa sa West Philippine Sea. Kaya dugtong-dugtong yung isyong yan eh. Taiwan, Japan, at West Philippine Sea. Ay magkakatabi lang po yan eh. Di ba? So, another big challenge ito kay Pangulong Marcos kung paano i-handle itong international issue ito. Security at ekonomiya, foreign policy ang papalakasin dyan. Yung independent foreign policy, pagkakaibigan sa lahat, maganda yun. Sana po ipagpatuloy. Hindi pwedeng policy na isang bansa lang ang kaibigan, katulad ng dati. Maling-mali po yun. Lalo na ho sa panahong ito. Ayun ang ating masasabi dyan. Any reaction, comment? Happy New Year po muli sa mga taga-Taiwan, Pilipino, Japan at iba pa mga bansa. Kung saan-saan kayo nandoon. Malapit na ho magsimula ang
ating trabaho ulit. Monday na. 5 o 4 kung saan man lugar kayo sa buong mundo, ang balik normal na business. Both government and private sector. Although sa ibang mga bansa, mayamang bansa, walang weekend. Kahit na Sabado o Linggo, tendi pa rin ng trabaho. Sa Pilipinas lang naman, pagka Sabado o Linggo, nakaka-relax ng bahagya. At napakarami nating holidays. Pero malapit na po ang pagsisimula muli. Balik eskwela, balik trabaho, balik sa lahat ng ating obligasyon, pang araw-araw, pang pamilya at lahat. Okay? Sana naman po dito sa ating bansa, balikan natin ang isa sa atin. Maibsa na. Kahit sabi kong magpapatuloy pa rin ang investigasyon, sana tumigil na sila sa pang-abuso sa kapangyarihan at salapi ng mamamayan. Yung katabi nga kung tawagan ng iba pagkakapirahan o pirahan. Puro pera. Tigil na po nyo yan dahil talagang nakakahiya na tayo. Sirang-sira ang imahe ng Pilipinas at ng Pilipino, ng lahat ng Pilipino sa graping korupsyon na nangyari sa ating bansa. Kung ipagpapatuloy yan ng mga gahaman ngayong taong ito, grabe naman kayo. Sobra na kayo. Malagi kong paninindigan na kailangan mabigat na kaparusahan ang ipapataw para madala sila at huwag pamarisan. Huwag nating pamarisan, huwag niyong suportahan ang pamilyang politikong identify na korap. Makikita naman natin yan. Lifestyle nila ibang-iba. Naglalakihan ang mga mansion nila sa probinsya at Metro Manila. Iba ang style ng buhay nila. Lahat ng gusto nila at lahat ng kailangan nila nakukuha nila. Pagkamkam ng mga lupa sa mga probinsya. Pag-ari-hari sa kailang mga probinsya dahil pera. Ayan kabilang po yan sa mga basya na ating pagbabasihan din na ang korap, mapagsamantala sa kapangyarihan at salapi. Huwag natin tangkilikin, di ba? Nagbago na rin mismo ang mga Pilipino. Huwag kayong masaya, huwag kayong tumanggap ng galing sa kalokohan, tapos inyong susuportahan, bahagi kayo ng korap o nagsamantala sa pera ng bayan. Ang tumanggap galing sa bulsa ng politiko na alam mo korap, kabahagi ka sa nangurap, nagsamantala sa pera ng bawat Pilipino. Ganun po ang epekto nun. Kasi ang mga corrupt government official, hindi yan magbibigay ng sariling pera. Gagamitin pa yung kanilang posisyon para manghingi ng pera sa ibang tao bago ibigay sa iyo. So kikita pa siya doon sa mga hiningi niya at kinuha niya sa gobyerno. Papalabasin, ibinigay sa inyo, hindi naman ibinigay. Kung ang ninakaw nila isang milyon, halimbawa, pinakamaliit, 1 milyon na ninakaw nila. Sa tingin nyo, yung 1 milyon ibibigay sa inyo lahat? Hindi. Maswerte na kung 50% nun maibigay sa mga tao. 50% ibubulsa yan. Paano kung daan-daang milyon pinag-uusapan? Ayan. Yan ho yung explanation dyan. Hindi ibibigay ng kahit sino ang lahat ng pera para sa inyo. Kukupitin, babawasan, pagkakakitaan pa nila yan. Basta dumaan sa bulsa nila. Ganyan sila.